Naibalik ko na lahat. Ayan, oh. Naibalik ko na yung mga transistor, 4. Ayan, or napalitan ko na pala. Ayan. Para hindi na maba yung walang kwentang vlog natin kasi isang board lang naman to. Tapos, naglagay na ako ng mga supply. Ito, negative. Dito na lang ako naginang. Ayan, negative. Ito, positive. Tapos, dahil hindi gumagana yung relay natin, wala tayong supply ng relay, dito na lang tayo mag-inject sa emitter. Yan, lahat pwede yan. Pwede ka maglagay dito. Pwede ka maglagay dito. Kahit dito, pwede yan. Kasi isa lang sila niyan ng linya. Kaso nga lang, wala siyang relay. For today's video, bali nasimulan tayo ng video na board lang. Ito, board ulit. Dalawa kasi ito eh. Galing, nare-record ko lang pala. Yung galing C20 na galing Bulacan ko. Galing Bataan pala yun. Makatunog lang kasi, Bulacan, Bataan eh. Ito naman galing kay Holy Spirit yata to. Board lang din dinala. Sabi ko na ba naman kayo? Puro board lang dinadala nyo rito. board ng LX10. Isang piraso lang ulit. Yan, isa lang. Sabi ko ba't isa lang dinala mo? Eh okay pa daw yung isa. Sabi ko bahala ka. Isa lang gagawin natin ito. Bahala ka na gumawa ng isa. Gayahin mo na lang. Sabi niya sige daw. Yan, visual check. Yan o. Sunog. Malamang pati output nito dahil ito. Talasan pa naman pag nasusunog ito, ng output niyan, minsan ubos. Yan, ito yung mission natin for today's video na maibalik natin sa dating lagay yung unit ni sir. Kasi nag-add na rin siya ng power transistor, oh, kompleto na. Oh, na-repair na rin niya ito kasi mga bloke iba na oh. Ipipix bias natin ito. Basta ito troubleshoot na lang. Ayun, bago natin ito simulan, siyempre, simulan na tayo agad. Sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre, paki-share ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook, YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre, paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ngayon, simulan na natin. Bali, baklasin ko lang muna itong board. Baklasin ko muna itong board sa MateSync, and then para matroubleshoot natin. Yan natin kung ilang piraso yung nadali na output. Natanggal and then napalitan ko na yung mga power transistor. Yung natira is 3 na lang. 3 ang nadali ay 1, 2, 3, 4, 5. 5 transistor yung dali. Tapos sira yung D669. Ito D669. Iba na to nilagay natin. Tapos, ano pa ba? Yung mga bloke, ito, yung mga sira, yung mga bloke na yan. Tapos, yan, mga 10 ohms na resistor, pinalitan na natin yan. Yung iba, saka na lang natin malaman niya kapag may, kapag nasalpak natin sa may supply, saka natin malaman kung may problema pa na iba. Sa ngayon, liyan lang muna, yung mga output, sira. Dali lahat. Tira pa naman, 3 piraso. Ayan. Tapos nag-fix bias na pala ako. Ito yung trimmer. Ito yung trimmer. Oh. Nanggal natin. Nalagay natin is yan. 1.8. Then 220 yung nalalagay ko dyan. Ito yung 10 ohms. Oh. Parang 3 yata yung 10 ohms na pinalitan natin. Dito sa kabilang side, okay pa. Sa mga bloke. Itong drive niya, buo pa. So ngayon, try natin lagyan ng supply ito kung ano mangyari. Sana magiging goods na siya or naging goods na siya. Bali, ito na, nag-inject na ako ng supply. Ito, positive. Ito, negative. Palatandaan dyan, siyempre kung saan yung C5200, doon din yung positive. Saan yung A1943, doon din yung negative. Tapos yung ground, kadalasan yung ground ay sa mga makakapal na linya. Ayan, ground to. Okay, ito pa rin yung maiwagang pang troubleshoot natin. Ito para sa 12 volts ito kung sakali. Ayan. Supply lang ng kwanto, supply ng AB602 yata. Ngayon, try natin kung magkakaroon siya ng bias. Okay, nakauna. Hindi under relay nito kasi walang supply ng relay. Ayun, umilaw yung dalawa. Parang okay na siya. Try natin magsukat tayo ng bias. Ito, pwede naman kayo magsukat ng bias kahit na kulang yung transistor niyan eh.
Saka na lang magdagdag kapag okay na. O yan o. Nasa kulang-kulang 0.25. Tataas pa ito kapag mataas na supply din yung ilalagay mo. Siyempre, pang testing pa lang natin to eh. Yan o. Dito. O yan, pantay na sila o. Under na to kapag may speaker. O yan. O. Ayun, okay na. Success yung operasyon. Bali, yung next step na lang na gagawin ko rito, total okay naman na ito. Diretso na lang ako sa may ang problema rito, yung relay. Yung andar yung relay nito. Wala tayong pang-inject. Okay, teka lang. Hanapin natin para sa relay. Tingin ko okay naman relay nito siguro. Wala naman problema yata yung relay nito. O, yan mo na yan. Or pwede naman tayo mag-inject. Kaso mataas ito. Nasa 17-18 volts itong pang testing natin. Pwede naman lipat natin sa kabila mamaya. Tapos mag-inject tayo rito. Hanapin natin yung supply ng papuntang relay. Ngayon, bali stay tuned lang kayo. Kukumplituhin ko lang muna itong transistor. Naibalik ko na lahat. Ayan, naibalik ko na yung mga transistor, 4. Ayan, or napalitan ko na pala. Ayan. Para hindi na maba yung walang kwentang vlog natin kasi isang board lang naman to. Tapos, naglagay na ako ng mga supply. Ito, negative. Dito na lang ako naginang. Ayan, negative. Ito, positive. Tapos, dahil hindi gumagana yung relay natin, wala tayong supply ng relay. Dito. Hindi natin paggaganahin tong relay. Dito na lang tayo mag-inject sa emitter. Yan, lahat pwede yan. Pwede ka maglagay dito. Pwede ka maglagay dito. Kahit dito, pwede yan. Kasi isa lang sila niyan ng linya. Kaso nga lang, wala siyang relay. Ayan, okay lang naman yan. Importante is mapatunog na natin. Okay, tapos ito pa rin naman yung gamit natin na pang testing. Ayan, daming kwanto. Kahit class H ginagamit natin ito. Ayan. Okay na. Tapos yung kwan pala, yung signal dito yan. Signal in ito. Yung gitna niyan is ground. Gitna niyan ground, tapos gilid-gilid signal. Yan ako naglagay. Tapos may hirap hanapin yung ground, di ba? Kasi walang data. Wala nakalagay na data kung saan yung ground. Kahit dito wala, walang data. Ito lang yung palatandaan. Ito. Yung 10 ohms na ito. Tapos ito, yung 104. Yan. Dito, unang butas na ito, ground ito. Diyan ka maglagay. Yan, ground. Lahat ng ground, siyempre pagsamahin natin. Ground ng supply, ground ng speaker, tapos ground ng signal natin. Nagsama na natin. Okay? Ang problema nito, wala tayong control. Walang volume. Once na i-play natin yung laptop natin or audio source natin is under na siya agad. Diretso na. Okay lang, basta importante mapatunog natin ng maayos. Okay. Ito. Ano to? Ito to. Kabag tayo. O, yan. Okay, tingnan nyo. Pansinin nyo. Dalawa yung ilaw. Kailangan dalawa yung ilaw dyan. Pero, magbibigay ako ng tip. Meron ako na-encounter na umilaw yung dalawa, pero walang audio. Walang audio. Nagawan ko naman ng vlog yan, na ikwento ko naman na yan. Ito kadalasan, nasisira ito. Kapag umilaw yung dalawa na yan, pero walang audio, itong 1 microfarad na kapasitor na to, sira yan. Palitan nyo lang. Ayan, okay na. Ang speaker na kakabit pala is isang mid-high lang. Isang mid-high na yan, Yan, sa gilid or sa kanan na to. Basta isa lang yung mandar dyan. Okay, itong audio source natin is laptop. Pag play natin ito, kapag may audio nito, diretso na yan. Diretso na yan. Ito, hanggang nyo. Ayan, lakas. Ang lakas. Ayan.
Maingay. Ayan yung lagyan natin ng control sa sunod. Ayun, bali okay na ito. Bali goods na. Back to normal na ito. Naka-fixed bias na siya. Ito, fixed bias natin saan? Ito. Ayan yung capacitor. Ay, capacitor. Yung transistor naman yan, 4 naman talaga dati yan eh. Nilagay ni Bossing. Ang problema is sunog or sira. 3 na lang yung natira. 3 na lang natira. Ayan. Sana nakapagbigay ideya ko kung paano mag-troubleshoot ng ganitong klaseng unit or ganitong klaseng board na hindi kasama yung katawan niya. Bali, mag-inject lang tayo ng power supply. Ganun ako mag-troubleshoot. Sa totoo lang guys, kahit yung integrated, sa mga laging nakasubaybay ng vlog ko, nakikita naman nila dati yan na nung nagbablog pa ako ng mga integrated. Ngayon kasi hindi ko na ganong